Naglalakad na si Martinang palabas ng compound ng sabungan. Nang may huminto sa sakyan sa kanyang harapan, kinabahan siya. Pero nang makitang Range Rover iyon na itim, ay nawala ang kanyang nerbiyos. Bumukas ang pintuan ng driver at bumaba si Jude. Kaagad itong ngumiti. Akala ko ba, manonood tayo ng sine? Anito? Ba't mo ako iniwan? Bahagya siyang ngumiti. Totoo nga sinabi naman ng Tessie. Palabiro ito. Salamat nga pala. Hindi mo ako binuko kina tita. Wala yon. Anything to rescue a damsel in distress. Anito? So, tara. Kumunot ang kanyang noo. Saan? Tanong niya. Kanamot ito ang batok. Movie nga. You said yes, remember? Umiling siya. Hindi naman din kasali sa drama ko. Tumawa ang binata. Kasali din kaya ako sa kwento mo. Kaya may karapatan din ako mag-ambag si script. Maangsyang napatingin dito. Bakit parang interesado talaga itong isama siya sa panonood ng sine? Para masagulat siya sa naramdaman na parang gusto nga niyang sumama dito. Bakit ka pumayag kanina? Tanong niya. I mean, maaari sana nitong itanggi kanina at sila ay may relasyon. Dahil yun naman talaga ang totoo. But he played along. Para kasing iiyak ka kapag idinanay kita. Ayoko nakakakita ng babaeng umiiyak. Ano, let's go? Umiling siya. Kailangan ko nang umuwi. May lakad pa ako ng maaga bukas. May interview na naman siya na ina-applyan. Sa Makati pa iyon. Kaya kailangan niyang gumising ng maaga. Tumingin ito sa relo. Wala pa namang 7. Kahit pa mag-last full show na lang tayo, maihatid kita sa inyo before 12 midnight. Kumunot ang kanyang noo. Bakit nga pala lumabas ka na? Sa kanyang pagkakaalam, ay hanggang madaling araw pa ang derby. Tandang-tanda pa niya, nung bata pa siya rin umaga sa pag-uwi ang kanyang daddy. Hindi dahil nagbabantay ito sa restaurant, kundi dahil adik na ito sa sabong. He grinned. May date tayo, remember? Umiling siya. Hindi natin kailangan magpanggap. Wala naman dito si Natita at si Konsihal. Lumingali nga ito pagkuhan. Mabilis na lumapit sa pintuan ng sasakyan na nasa tapat ng front passenger seat at binuksan iyon. Speaking of Konsihal, palabas na siya. Kung ayaw mo mabuko, get in. Anito? Sa sinabi nitong iyon, parang nasilihan siya sa pawitan. Wala nang sabi-sabi. Pumasok siya sa loob ng sasakyan. Ni anino ng konsehal na iyon. Ayaw niya makita. Ooh, that was easy. Bulong ni Jude sa sarili na may sara ang pintuan ng sasakyan. Sisipol-sipol pa siyang umikot papuntang driver's side. He lied. Wala naman talaga si konsehal. Bago siya lumabas kanina, ay nakita niya pataas ng pataas ang pinupusta nito. Malaki na ang talo, kaya marahil ay naghahapit para makabawi. Siya, di siya pumusta. Tumabay lamang siya sa loob at nagpatay lamang ng oras. Nang kanyang matanawan ng kanyang girlfriend na lumabas na mula sa restaurant, nagmamadali na rin siyang umalis. Gusto niyang kutusan ang kanyang sarili kanina na makita nang wala na ito sa paligid. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at tumasang hindi pa ito nakakalayo. Nakahinga lamang siya ng maluwag na makita niya ito, papalabas pa lamang ng compound. By the way, I'm Jude. Natatawa siya na kung saan napupunta ang usapan. Pero hindi pa pala sila nagkakakilala. Jude Halandoni. Tumango ito. Martina Asuncion, aniya, at inalahad ng kamay. Napalunok siya. Bibigusan ba siya nito kapag nalikan niya ang kamay nito? He decided to just shake it. Nice meeting you, Martina. Kinailangan niyang utusan ang kalit-liitang brain cells niya upang magkaroon siya ng lakas ng loob na bitawan ng kamay nito. So, saan tayo? Kain muna? Tinignan siya nito.
Hindi ba nakakahiyang 2 beses mo na nga akong tinutulungan? Ikaw pa ngayon, ang manlilibre sa akin? Tanong nito. Napangiti si Jude. Lalabas ba siyang oportunista o sasabihin niyang kabayaran ng pagpayag nitong sumama sa kanya at hindi na dagdag ng utang na loob? It would be my pleasure. Ano niya? Hindi niya maintindihan ng sarili. Para bang bumabait siya sa tuwing napapatingin siya sa mukha nito. Napipigilan niya ang sarili na magbiro at magpakapresko. Kapag ganito ng ganito, masisira ang kanyang image. Pero kung sa ganito naman kaganda, bakit hindi? That would be his sweetest downfall ever. Ipinilig niya ang ulo. Kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Bahagya siyang napailing. Yeah, that was it. Sa gilid lang ng kanyang labi tumama ang labi nito kanina, pero parang siyang naengkanto. Marahil na intriga siya kung ano ang pakiramdam kapag buong labi na nito ang kanyang inangkin. Yun lang iyon. Wala nang iba pang dahilan. Muli itong sumulyap sa kanya. Ikaw ang bahala. Anito. Kung sa sinabi sana nitong iyon at ibang babae ito, ay diniretso na niya sa pinakamalapit na. Napabuntong hininga siya. Para bang naengganyo siyang bumait. Iling-iling na pinaandar na niya ang sasakyan. Masarap ang pagkain dito. Sabi kay Martina ni Jude nang nakaupo na sila sa pinagdalhan nito sa kanya na isang maliit na restaurant sa may bandang timog. I just hope na you like Thai food. Kimay siyang ngumiti. Okay lang. Hindi ako big fan ng maaanghang pero sige, itatry ko. Kanamot ito ang batok. Dapat nga pala tinanong muna kita kanina bago kita sinama dito. Ano to na tila ba? Nahihiyang ngumiti. Pinigilan niya ang kailan niya nagpupumilit umigkas pataas. Ngayon lamang nito nakita umakto na tila ba nahihiya. Noong una, ay sobrang presko nito. Kaninang tanghali, ay parang tinatsansingan pa siya nito. At kaninang itinigil ito sa sasakyan, sa kanyang harapan, ay parang kung sino ito na nagmando. Kaya wala siyang nagawa kundi ang sumunod. She was so amazed by the sudden change in his attitude. Sa sulok ng kanyang mga mata ay napansin niya ang isang lalaking napakaluwag ng ngiti na papalapit sa kanila. Pang chef ang suot nito. Judy! Sigaw nito. Judy! Nilingon nito ni Jude. Ngumiti nang makita ang lalaki. Saka tumayo. Makoy! Anito? Kailan ka pa dumating? Hindi sinabi ng guard na nandito ka ngayon. May kudita sa Bangkok eh. Kaya hindi na lang ako tumuloy. Ani Makoy na tumingin sa kanya. Hi, anito? Bakit hindi mo ako pinapakilala sa magandang kasama mo? Kastigo nito kay Jude. Kimay siyang ngumiti. Oo nga pala. Martina, si Ferdinand, kaibigan ko. Makoy, si Martina, anito? Ngumiti si Makoy. Hi, Martina, anito? Hello, Aniya, na inabot ang kamay dito. Your name is as pretty as your face. Anito? Na hindi binibitawan ng kanyang kamay. Jude rolled his eyes. Wala ka bang gagawin sa kusina? Ferdinand, tanong ni Jude dito. Ginaya ito ni Makoy. Okay. Possessive jerk. Bulong nito na kumindat sa kanya bago binitawan ng kanyang kamay. Nice meeting you, pretty girl. Tell you what, ako mismo magluluto ng kakainin mo. Ikaw, Judy, hindi kita papakainin. Nginitian niya ito. Bro, huwag masyado maanghang ang pagkain ha. Baka iwanan ako ni Martina. Bili nito. Sure, singhal ni Makoy bago ito tumalikod at naglakad pabalik sa kusina. Nangingiting sinundan niya ito ng tingin bago bumaling kay Jude. He's kidding, right? Tanong niya. Na hindi ako papakainin? Oo, hindi ako matitiis niyan.
Umiling siya. I meant your name. Judy. Judy ang totoong pangalan mo? O nagjo-joke lang si McCoy? Tanong pa niya. Tumango ito. Yap, totoo. Judy talaga. Os, ano yan na lumabi? Oo nga. At para daw ang first will always be with me. Pinangalanan akong Judy. Anito na tumawa. So, lagi mo bang kasama ang first? Umiling ito. Minsan kasi. Nakakalimutan ko ang lightsaber ko eh. Lumabi siya. Corny. Tumawa ito. Ikaw. Kaano-ano mo si Tita Lolita mo? Tanong nito sa kanya. Sa pagkapaalaala nito kay Tita Lolita, bigla na niyang naalaala na kaya nga pala siya nito pinaunang umuwi ay hindi lamang dahil maaga si bukas, kundi nagpaalam daw ang kasama nila sa bahay na makikipag-date ngayong gabi at walang tatao sa bahay nila. Ititext na lamang niya ang kanyang kasama na umalis na lang dahil pauwi na rin naman siya. Bahagya siyang nalungkot na hindi siya makakasama sa alok ni Jude na manood sila ng sine. Stepmother ko, sagot niya. 10 taon siya nang mamatay sa sama ng loob ang kanyang mami. Ipinatalo kasi na kanyang daddy noon sa sabong ang lahat ng ipon ng mga ito sa bangko. At hindi lang iyon, nagkandaw utang-utang pa ang mga ito. Nakaramdam siya ng lungkot nang maalaala ang kanyang mami. Masaya sila noon, pero na matuto magsabong ang kanyang daddy. Naging malulungkutin na ito, nagkasakit at namatay. 2 taon pagkatapos mabiyudo, nakilala ng kanyang daddy si Tita Lolita at pinakasalan ito. Tumango-tango si Jude. Kaya pala, kumunot ang kanyang noo. Anong ibig nitong sabihin? Bukod kasi sa wala man lang kayong resemblance sa isa't isa. Ano? Untag niya dito. Ipinilig nito ang ulo. Tinitigan siya, umiling, at akibit balikat. Wala. Saan ka ba nagtatago? I mean, bakit ngayon lamang kita nakita doon sa restaurant? Mahabang kwento. Tumingin ito sa relo. Maaga pa naman. Nung nabubuhay pa kasi si Daddy, ayaw niya akong pinapupunta doon. Then, nagkatrabaho ako. Hindi na lalo ako nakatapak doon. At ikinuwento na niya dito, nakasalukuyan siya ngayon naghahanap ng trabaho. At naghihintay ng tawag sa kanyang mga inaplayan. Bago naman siguro mapudpod sa kakais-is na mauling ng kaldero ang mga palad ko, makakahanap na ako ng bagong work. Napansin niya, napatingin ito sa kanyang kamay. His eyes softened. They look soft, though. Anito? I mean, I know, they are soft. Muli nito kinamot ang batok. And then McCoy reappeared. Ang bilis ah. Exaggerated ang pagkamanghang sabi ni Jude. Lumiyad ang dibdib ni McCoy. Siyempre, ang lagay eh. Ako pa masisisi kapag iniwanan ka nitong si Margaret. Though I'm really tempted to make her hate you forever. Lumabi si Jude. Lubayan mo na kami. Ferdinand, singhal nito. Binalingan siya ni McCoy. Katila hindi narinig ang sinabi ni Jude. Sana magustuhan mo ang inihanda ko para sa'yo. Magandang binibini. Bumaling ito sa malapit sa counter. Libre yung kay Martina ha? Yung kay Judy, i-charge mo ng double. Ano to sa kahera? Gago. Di ganoon din yun. Ani Jude. Manghang napapatingin na lamang siya sa maangahang napalitan ng salita ng mga ito. Shut up Jude. Singhal din ito. Basta Martina, kapag pinayakan ng lalaking yan, sabihin mo sa akin at lalasunin ko. Kindat ito sa kanya at nagmamadali ng bumalik sa kusina. Iiling-iling si Jude na sinundan ng tingin ng kaibigan. Matagal na kayo magkaibigan? Tanong niya dito. Yeah, high school days pa lang. Let's eat. Tumango siya. Parang masarap ah. Let's start with the tom yum. Anito, na dumukwang sa mesa.
at nilagyan ng seafood soup ang isang maliit na mangkok at nilagay iyon sa kanyang harapan. Careful, it's hot. Thanks, aniya. Hinintay niya malagyan din nito ang mangkok nito bago niya sinimulang kutsarahin sa tom yum niya. McCoy, it's really good. Authentic na authentic. Anito? Ano masasabi mo? Maanghang pero masarap. Aniya. Try the pad thai. Anito? Yan ang specialty ni McCoy. Tinikman niya at nagustuhan nga niya. Pati ang mga iba pa yung inahain sa kanila tulad ng pandan chicken at ang dessert na mangga na may malagkit sa ibabaw ay nagustuhan din niya. Masarap nga magluto si McCoy. Babalik siya dito. Kahit hindi niya kasama si Jude, ay babalik siya. Bakit nila nalamig siya sa isiping huling pagkakasama na nila ito ni Jude? Kumunot ang kanyang noo. Bakit ba kasi niya ina-expect na magkakasama pa sila ulit? Napatingin siya sa mukha nito na magsalita ang binata. Di na siguro tayo aabot pa sa last full show. Napatingin din siya sa kanyang relo. 10 na. Bulala siya. Bigla niyang naalaala kung bakit pinauwi siya ng maaga. Baka namumuti na ang mata ng kanyang kasama sa kakahintay sa kanya. Nakalimutan nitong i-text para sabihan. Unfortunately, yes. Ano to nang ngumiti? Anything wrong? Kailangan ko nang umuwi. Sige, next time na lamang tayo manunood ng movie. Sumanyas ito sa isang waiter para hingin ang bill. Lumapit sa kanila ang waiter. On the house na daw po. Minsan lang daw naman po kayo pumunta dito eh. Nagmamadali na daw na umalis si McCoy kanina. Ayaw daw silang istorbohin. Kaya nagbili na lamang ito sa waiter. Sige, salamat. Ani Jude. Natinapik ang balikat ang waiter. At saka bumaling sa kanya. Let's go. Muntik kasi ang mapapitlag. Nang maramdaman ng ilang daliri nito, umalalay sa kanyang siko, nang palabas na sila ng restaurant. Diyan na lang, sa may green na gate. Sabi kay Judy Martina, tinanggal na nito ang suot at seatbelt. Bahagyan niya kinabig pa kaliwa ang sasakyan, at saka tinabi sa tapat ang sinabi nitong gate. Dalawang palapag iyon na bahay, na hindi naman masyadong luma, at hindi rin masasabing bago. Bagamat moderno ang yari, pumarada siya sa likod ng isang Montero Sprite. Wait, aniya? Pinundot niya ang lock ng mga pintuan. Pinatay ang makina at mabilis ang umibis upang siya ipagbukas ang pinto. Napangiti siya dahil hindi ito tuminag sa kanyang uupuan. Nagulat siya sa kanyang sarili. Ito pa lang, maliban sa kanyang mama, ang pinagbukas niya ng pintuan. Salamat. Ano ito na makababa? Sa dinner at sa paghahatid mo, lumapit ito sa gate ng bahay at binuksan iyon. Ngumiti siya. No, salamat. At sinabayan mo akong kumain. Gusto mo munang pumasok? Coffee. Anito? Umiling siya. Hindi na. Kailangan ko pa kasing tinitigan niya ito. Namapatingin siya sa mga mata nito. Gusto niyang bawiin ng pagtanggi. Pero hindi na siya pwede magtagal doon. Uuwi pa siya ng La Union. Ina-expect kasi ng kanyang mama. Bago mag-alas 6 ng umaga, dapat nandoon na siya. Sasamahan kasi niya ito magsimba para hindi magtampo. Biglang bumukas ang main door. At sabay pa sila ni Martina na napatingin doon. Nakita niya si Manong Lolita na nakapamaywang na nakatayo sa may pintuan. Kumaway siya. Good evening po, Tita Lolita. Ngumiti siya, pero kaagad din napalit sa iyo na makita ang nakatayo sa likuran nito. Si Konsihal. Judy, nandyan siya. Bulong ni Martina sa kanya. Hindi rin napigilang mapangiti sa pagtawag nito ng Judy sa kanya. It tugs his heart. It felt so intimate. Maliban sa kanyang malalapit na mga kaibigan at ang kanyang ina, ito pa lamang ang tumawag sa kanya sa totoo niyang pangalan. I know, babe. Bulong niya at mabilis siya hinapit ng kanyang baywang. Narinig itong napasinghap.
Masyado yatang marahas sa paghaklit niya dito. Sa kagustuhan na itong protektahan, ito ay nasaktan niya. Sorry. Her slim waist and his hand felt so right. Sa putong iyon, pakiramdam niya na hindi niya ito matitiis kapag may kinakaharap itong panganib. Itinapat ni Tita Lolita ang kamay nito sa taas ng mata nito na parang si sinisino. Si Jude ba? Yang kasama mo, Martina? Opo, tita. Sagot ni Martina. Ba't di mo papasukin? Tita. Papasok na po kami, tita. Putol niya. Sasasabihin sana ni Martina. Hindi siya aalis hanggang sa bahay ng mga ito ang konsehal na iyon. Hindi niya hayaang mapahamak si Martina. Pagkatapos ang narinig niya noon na usapan ng dalawa, ay hindi nito iiwanan dahil sa mga nangyayari. Sigurado na siyang ito. Ang narinig niya na gustong bilhin ni Konsehal kay Tita Lolita ng 1,000,000. Pero minabuti niyang huwag na lamang sabihin iyon sa dalaga. Baka matakot pa itong lalo. Naglalambingan lang po kami ng konti. Kinurot ni Martina ang kanyang braso. Sige ka, uuwi na ako. Aniya. Ngunit ginagap niya ang kamay nito at pinagsalikop ang mga daliri nila. Nang patiuna na siya naglakad, papunta sa pintuan. Hinila niya ito. Ala, pumasok kayo dito at baka mahamugan kayo dyan. Ani Tita Lolita. Sinabi nitong iyon ay nagdilim ang mukha ng konsehal. Salamat po. Konsehal, bati niya na makalapit sila. Tinawa lamang siya nito. Pasok, pasok. Nagkwentuhan muna tayo dito. Ani Tita Lolita. Kumusta naman? Ay pinanood din yung sine. Nagkamot siya ng batok. Hindi na po kami nakapanood ng sine, tita. Kumunot ang noo nito. Anong ginawa ninyo? At inabot kayo ng ganitong oras sa labas. Naku ha, kasal muna. Bago kung ano-ano. Napailing siya. May pagkamalisyosa rin mag-isip si Tita Lolita. Sa sobrang traffic kasi at ang layo ng bahay ng mga ito, ay inabot sila ng 11:30 bago nakauwi. Sinalipan niya si Martina. Nakatitig ito sa kanya. Napakurap siya. It looked to him an adoring girlfriend stare. Makukumbinsi nga nila si Konsehal. Hindi na siya magtataka. Pamigla na lamang itong tumalilis. Ngumiti siya. Gusto-gusto na sana na yung pabayaan ng mga ito. Naisiping tumigil na si Konsehal sa pagpantasya kay Martina. The old dog was more than willing to part with ₱1,000,000 for her. Pero hindi man niya magagawang sirain ang reputasyon ni Martina sa mga mata ng mga ito. Kumain lang po kami sa labas. Tapos, sa traffic pa. Ginagabi ka yata, Konsehal. Baling niya sa matandang lalaki. Ha, nasiraan kasi yung van nila Lolita. Kaya inahatid ko na lamang muna. Paalis na rin ako. Ano to? At saka isinuot ang Stetson hat nito at tinungo na ang pinto. Lolita, Martina, nagtagi sa kanyang mga bagang at pinigilan na kanyang sarili na huwag itong suntukin na makita niya. Bagya pa nitong dinalaan ng mga labi nito nang tumingin sa dalaga. Hinigpitan niya ang akbay sa dalaga. Nahalata na may kinainis sa matandang lalaki dahil halos nagsalubong ang mga kilay nito. He felt Martina shiver